Natupok sa sunog ang palengke ng Hagonoy sa Bulacan ngayong gabi. 6 na katabing bahay pa ang nadamay. Ang mga detalye mula sa saksing si Sirian Aguho. Sirian. Igan, patuloy na inapula ng mga bombero ang sunog na tumupok sa isang palengke sa Hagonoy, Bulacan. Alas 7:30 ng gabi nang magsimula ang sunog sa Hagonoy Public Market. Mabilis na kumalat ang apoy at umabot sa ika-4 na alarma. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, malamang na nagsimula raw ang apoy sa sumabog na LPG. Bukod sa palengke, 6 na bahay sa gilid nito ang nadamay sa sunog. Mabuti na lamang at may firewall sa likod ng mga bahay, kaya napigilan ang pagkalat ng apoy. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi sa sunog. Dahil sa sunog, naapektuhan ng ilang linya ng kuryente kaya brownout sa ilang bahagi ng Hagonoy. Sa ngayon, under control na raw ang apoy ayon sa mga otoridad. Gayunpaman, hindi raw sila aalis dito hanggat hindi na tuluyang naapula ang apoy. Live mula dito sa Hagonoy, Bulacan, Sirian Aguho ang inyong saksi. 6 na hininalang miyembro ng tricycle gang ang patay naman matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Biñan, Laguna. Para sa detalye, may report ang saksi si James Velasquez. James. Yes, Igan, dakong alas 8 ng gabi nang makatanggap ng tawag ang Laguna PNP tungkol umano sa pang-hold up ng mga lalaking lulan ng tricycle na walang plaka sa Biñan, Laguna. Agad daw nagsagawa ng checkpoint ang pulisya sa Olivares Plaza at dito daw nila namataan ang 2 stainless sa tricycle na walang plaka at 6 na mga lalaki nakaduda-duda umano ang kilos. Sinundan daw nila ang mga ito pero nang nakita raw sila ng mga suspect, agad umanong tumalilis sa mga ito. Nagkahabulan ng mga suspect at mga pulis hanggang sumapit sa may Ireneville subdivision kung saan nakipagpalitan ng putok ang mga suspect. Patay ang 6 na hinihinalang hold-upper. Nabawi mula sa mga suspect Igan ang 5 kalibre 38 na baril at isang granada. Ayon kay Police Senior Superintendent Gilbert Cruz, ang Provincial Director ng Laguna PNP, modus operandi daw ng mga ito yung pang-hold up sa mga pasahero nila at hindi rin daw malayo na sila rin daw yung mga suspect sa pagkakarnap dito sa Biñan, Laguna. Igan, may mga lumapit sa atin dito na kamag-anak umano ng isang nagangalang Jaime Segundo Jr. Isa daw ito sa mga nadamay lang daw umano sa palitan ng putok. Nag-aayos lang daw ito ng tricycle dito sa may kahabaan ng Ireneville subdivision at ginamit daw itong human shield ng mga hold-upper. Kasalukuyan pang iniimbestigahan Igan ng pulisya kung ano talaga yung nangyari dito sa sitwasyon at kasalukuyan nandito yung soko para bawiin yung katawan ng mga suspect. Live mula sa Biñan, Laguna, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Samantala, tinanggal sa pwesto ng Manila Police District ang hepe at 12 pulis na nakatalaga sa Police Community Precinct 2 sa Tondo, Maynila. Ayon po kay MPD Director Police Chief Superintendent Rodolfo Magtibay, yan ay upang bigyan ng investigasyon kaugnay sa umano'y pag-torture ng isa nilang pulis sa isang suspect na nakunan ng cellphone video. Kabilang sa mga tinanggal ang paunahing suspect na si Senior Inspector Joselito Binayong. Ay sa Napolcom, mananagot ang lahat ng pulis na mapapatunayang nasa lugar habang sinasagawa ang torture. Dumulog naman sa Commission on Human Rights ang nagpakilalang asawa at ama ng umano'y torture victim. Gusto ko po sana na makasuhan nga yung mga pulis na yun na hanggat maaari po sana matanggal sila sa trabaho nila. I'm sad and then gusto ko nga ipahayag na hindi ito kinukondon ng MPD, ng NCRPO at saka ng PNP. Sa ibang balita, mainit na sinalubong ang boksingerong si Donnie Ahas Nietes sa kanyang pagdalaw sa GMA Network. Mismong si GMA Chairman President at CEO Atty. Felipe Gozon na ang sumalubong kay Nietes para po sa isang pananghalian. Dumating din sa bansa kaninang umaga si Nietes matapos na magtagumpay na may depensa ang kanyang WBO minimum weight title kontra kay Mario El Dragoncito Rodriguez ng Mexico. Sa Disyembre ang target na susunod na laban ni Nietes. Gagawin ko talaga yung pinaka-best ko para maabutan ko yung record ni Plus Gabriel Elorte. We are very proud of you. At sa tingin ko malayo pa ang iyong mararating. Just be humble and accept your success with equanimity. At sama-sama natin saksihan 4 na GMA News anchors pasok sa lista ng hottest news women sa Pilipinas ng website na spot.ph. Balita ka din, nag-iisang liga ng katotohanan
sa sama-sama nating pagiging saksi.